Once and for all, kailangan maunawaan mo kung ano ba talaga yung live good na pinasok mo. Baka dumating yung oras na hindi ka kumita, tapos sisihin mo yung company, sisihin mo yung speaker, sisihin mo yung nag-invite sa'yo. Guys, be responsible sa sarili mong negosyo. Be responsible sa sarili mong pangarap. Kasi may goal ka di ba? Kaya ka sumali kay Live Good kasi may goal ka Kaya ka sumali kay Live Good kasi gusto mong kumita. Kasi negosyo ang Live Good Unless kung gusto mo lang talaga ng product, nag-member ka para lang makabili ng product. Pero dito sa Pilipinas, majority ng mga sumasali gusto talagang kumita So ngayon, gusto mo palang kumita So dapat be responsible. Unang-una dapat, alam mo kung paano ba talaga kumikita dito sa negosyong pinasok mo. Hindi pwedeng makikinig ka lang sa sinabi ng speaker, sinabi ng nag-invest sa'yo. Hindi pwedeng ganun, guys. Hindi pwede. Kahit anong negosyo pasukin mo, hindi po pwedeng magre-rely ka sa understanding ng iba. Kailangan may sarili kang kaalaman. Kasi ganun yung ginawa ko Nung sumali ako dito, hindi ko na inalam lahat ng pasikot-sikot doon sa nag-invite sa akin. Ang ginawa ko, meron ako sariling account, di ba? Binuksan ko, binasa ko, inaral ko. So, yung nasa loob ng account mo, nandun yung compensation plan, yung ways of earnings, kung paano tumatakbo negosyo, kung paano talaga kumikita. Kasi gusto mong kumita Kailangan, alam mo kung paano ba kumikita. So ngayon, tsaka mo ibabalansihin ngayon yung mga sinasabi ng speakers, tsaka yung sinabi nung nag-invite sa'yo. Ibabalansin mo na ngayon yan. Kung bakit niya sinabi yan, at least alam mo kung bakit. Unang-una, yung sinasabing pwedeng kumita ng walang invite. Pwedeng kumita ng walang invite, pero hindi sinabi nakikita ka kahit walang invite. Iba po yun. Pwede kang kumita ng walang, ibig sabihin possible. Pag sinabing possible, pwedeng mangyari kasi hindi natural sabihin possible kasi nangyayari. Sasabihin nyo, hindi naman nangyayari. Nangyayari nga Porque hindi nangyari sa'yo, hindi na possible. So maraming possible pero hindi lahat nangyayari sa kanila. Pero possible. Paano nagiging possible? Yun ang tanong dapat. Yun ang dapat mong inaalam. Paano nagiging possible? Nakikita ako na walang invite. O ito sasabihin ko na sa'yo ng para alam mo. Kasi ayaw mong bigyan ng oras O ayaw mong intindihin lang. Kaya kakikita ng walang invite. Kasi mayroon tinatawag na auto spillover na system ang Live Good. Ibig sabihin, pagka sumali ka, sasalpa ka sa matrix. Isang malaking matrix na dala-dalawa bawat isang account. So, pag bumagsak ka sa ilalim, halimbawa, may bumagsak sa isang account. Ito yung account, halimbawa, dito ka nadugtong sa ilalim niya. Ngayon, pag ito may invite, yung invite niyan, halimbawa, dalawa. Definitely, yung bagsak ng dalawa, sa'yo, tsaka doon sa kabila niya. Kasi dalawang tao So, ikaw to, tapos yung pangalawang invite niya, dito babagsak. So, bumagsak sa'yo. Okay? Bumagsak sa'yo yung invite niya. Nakuha mo? Ngayon, yung bumagsak sa'yo, pag yung bumagsak sa'yo ay nag-invite din, part na yun ng, ito ka, may bumagsak sa'yo. Tapos ito nag-invite. Magkakaroon ng laman sa ilalim yan. Tapos magkakaroon ng laman sa ilalim yan. Dadami yan. Part yan ng matrix mo. So, lahat ng subscription nila, monthly, may 2.5% ka. Doon kinukompute. Okay? Nakuha nyo? Paano kung hindi nabagsak, kung yung binagsakan mo, hindi nag-i-invite? Di walang babagsak na spillover sa'yo. Tapos yung nasa taas niya, pag nag-invite ng apat yan, una, dalawa, tapos yung susunod, dalawa sa ilalim, tag-isa, tatamaan ka pa rin. Ngayon, kung hindi nga nag-i-invite, yung mga nadugtungan mo, walang babagsak na spillover sa'yo. Walang tao sa ilalim mo. Sa matrix position ang pinag-usapan natin, sa matrix, walang babagsak sa'yo na auto spillover. Walang babagsak na tao. Walang kukumpute na income sa'yo. Ngayon, magrereklamo ka, bakit ako walang income? Niloloko niyo ako. Hindi ka niloloko. Possible talaga kumita ng walang invite kung talaga nag-i-invite yung nag-invite sa'yo o kaya yung pinagduktungan mo. Not necessarily na yung nag-invite sa'yo Kasi pag yung nag-invite sa'yo, marami ng tao yan May invite siya, tsaka yung mga spillover sa kanya, tsaka yung mga tao sa ilalim niya, nag-invite din yan. Marami na yan sa ilalim Marami na yan. Pag ito nag-invite sa'yo, babagsak ka, maaaring sa dulon-dulo nun. Kung saan man, hindi natin alam yan. Kung saan ka bumagsak, halimbawa dito ka bumagsak, ito yung pinagduktungan mo, ito yung pinagduktungan mo. Nakadepende rito kung tatamaan ka. Yung mga nasa taas, medyo mababa ang chance na tamaan ka kasi masyado nang malapad yan. Pag ganyan po yan,
malapad na yan. Kung nasa taas yan, ang invite niya, pag ganyan. Ang daming pandadaanan niya bago ka tamaan. Pero, tatamaan ka dyan kung tatamaan ka talaga, kung marami nag-invite. Pero kung hindi ka tinamaan, hindi kasalanan ng company yun. Hindi rin kasalanan ng Live Good yun. Hindi rin kasalanan ng speaker yun. Ikaw ang may kasalanan kasi nag-expect ka na nag-expect. Iba-iba ho ng klase ng tao ang sumasali sa negosyo natin. Merong masipag, merong tamad, merong mabilis mag-invite, merong mabagal mag-invite, merong maraming invite, merong konti invite. Iba-iba po yan. Hindi ho yan pare-pareho. Hindi ho naka-base sa time ang income natin. Kahit gano'n ikaw katagal sumali, tapos merong isa bago lang, pero nagkaroon ng spillover, nakadepende po kasi yan sa naduktungan mo. Ngayon, ang tanong ganito, balik tayo sa una ko sinabi, di ba may pangarap ka? May pangarap ka kaya ka sumali. Gusto mong kumita eh. Ngayon, kung gusto mong kumita, bakit ka aasa doon sa spillover? Hindi naman tayo nalilimitahan sa matrix income. Meron tayong tinatawag na weekly partner commission na lahat ng direct referral mo, lahat ng direct ang invite mo, meron kang 50%. Di kumita ka na. Tapos yung invite mo, may kita ka rin doon na 10%. Kung bronze ka, ang dali naman maging bronze. Dalawa lang ang invite mo, bronze ka na. Yung second level mo, may 10% ka na. So, kumikita ka na dun. Tapos, pag nag-silver ka pa, hanggang third level, may 5% ka. Hanggang fourth level, may 5% ka. Guys, malaking amount po yun. Hindi po yun maliit. Kasi habang lumalalim po, dumadami po yung tao. Volume na po yan habang dumadami. Habang lumalalim, nagiging volume po yung tao niyan. Kaya mas malaki po kinikita natin doon sa ilalim, kahit na maliit na amount. Kasi, 50% ikaw yung nag-invite. Yung invite mo 10%. Yung invite mo 5%. Tapos 3, 2, 1 hanggang 10th level po yan. Depende sa rango. Tapos yung matrix income mo, yung invite mo, dun babagsak sa matrix mo yan. Tapos yung invite nila, part na rin ng matrix mo yon. Tapos meron pa tayong tinatawag na matching bonus. Yung invite mo, lahat ng matrix income niya, may kita kang 50%. O malaki yun. Tapos yung grupo mo nagkaroon ng rango, meron ka pang generations bonus. Pag nag-diamond ka pa, may diamond pool ka pa. Ang laki ho ng kitaan dito. Bakit ka nakukontento o umaasa lamang doon sa spillover? Bakit ka umaasa lamang doon sa matrix income? Meron tayong 7 ways to earn. Bakit nakukontento ka lang doon sa isa, yung matrix income? Yung matrix income, dalawa ho pinanggagalingan ng tao. Una, galing sa direct ang invite mo. Pangalawa, galing sa spillover. Ngayon, bakit ka umaasa sa spillover? Tapos ngayon, nahihirapan ka, hindi ka kumikita. Nagsasubscribe ka na ng ilang taon. Bakit hindi mo ma-enjoy yung product? Yung subscription mo, ang kapalit po niyan, makakabili ka ng factory price na product. May dropshipping website ka. Dapat na-enjoy mo yun. Kung hindi ka pa kumikita, at least, ang laki na sasave mo kung ikaw ay user ng product. Kung gusto mong magbenta, order ka. Sabi ng iba, wala namang warehouse sa Philippines. Ako po, nagsimula ako dito February 2023. Hanggang ngayon po, nakaka-order ako. Buwan-buwan po may item ako na dumarating. Paano ginawa ko? Unang-una, halimbawa, nag-order ako ng February. Dumating po yan April, di ba? Pero nung February, umorder ulit ako. February, umorder ako. March, umorder ako. Pagdating ng April, dumating yung order ko ng February. Pagdating ng May, dumating yung order ko ng March. Okay? Pagdating ng April, May. Pagdating ng June, dumating yung order ko ng April. So, buwan-buwan, meron akong dumarating. Kasi may pera ka. Guys, negosyante ka eh. Nagninegosyo ka eh. Bakit hindi mo gagawa ng paraan? Kahit anong negosyo pasukin mo, kailangan mo puhunan. Kailangan mo na puhunan. Hindi pwedeng, pabebe, wala ko pera, wala ko puhunan. Di magtiis ka, mamasukan ka na lang. Ayaw mo pala magnegosyo. Wala ka palang balak magnegosyo. Ba't ka pa pumasok sa Live Good? Negosyo to. Unless, sabi ko nga, gusto mo lang bumili ng product. Negosyo pinasok mo eh. Kailangan mindset dyan, pag negosyo, may puhunan. Ang mindset ng negosyante, dapat may puhunan bago kumita. You have to spend money to make money. Tapos pag nagtayo ka ng negosyo, ang mindset dyan, uupa ka pa ng pwesto. Meron kang overhead expenses buwan-buwan. Yung binabayaran mong pwesto, ang bayad dyan, yung rental, stall rental. Magkano bayad dyan buwan-buwan? Ako po, nung nagtitinda ng french fries, mga 5,000 lang po yung upa ko. May 3,000, may 5,000, may 7,000. Buwan-buwan po yun.
Binabawas ko yun sa mga profit ko. Siyempre, hindi pwede lahat ng profit sa'yo. Babawas mo yun, overhead yun eh. May kuryente, may tubig pa ako. So sa negosyo mo, kailangan ang mindset mo, maglalabas ka ng pera bago kumita. Pangalawa, hindi ka kikita sa negosyo pag hindi mo to win-workout. Kahit anong negosyo pasukin mo, ang mindset dapat, maglalabas ng pera para kumita, iwa-workout para kumita. Kahit may pera ka, negosyante ka, maglabas ka ng pera, hindi rin ikaw kikita kung pera lang. Kailangan mo ng i-workout. Kailangan mo ng idea. Okay? Hindi po pwedeng pera lang. Kailangan meron kang negosyo. Pangalawa, kailangan mong i-workout. Ang dami kong kakilala may pera, pero wala silang idea anong negosyo gagawin nila. Marami naman akong kilalang may alam na negosyo, pero wala naman silang pera. Dalawa yan, guys. May pera ka dapat at meron kang may pera ka tapos meron kang panahon. So kung gusto mong kumita sa Live Good, kailangan mamuhunan ka at magbigay ka ng oras. Unang-unang oras ng kailangan ibigay mo ang oras mo sa negosyong Live Good. Unang-una, aralin mo muna paano kumikita. Ang hirap naman, nagdi-negosyo ka, hindi mo alam paano tumatakbo ang negosyo mo. Paano ba kumikita dyan? May tindahan ka, hindi mo alam kung ano yung mga item mo. Hindi mo alam kung magkano kikitain mo dyan. Lahat po ng bagay, kahit anong negosyo pasukin mo, kailangan mo yung aralin. So sa negosyo to, unang-una mong kailangan gawin, aralin mo yung ways to earn. Kaya ka nagrereklamo kasi hindi mo alam paano tumatakbo ang negosyo to. Akala mo kasi investment lang. Sinisisi mo sa nag-invite sa'yo, sinisisi mo sa speaker. Be responsible sa sarili mong negosyo. Be responsible. Kailangan mong matuto, kailangan mong matutunan to kasi ikaw ang nangangailangan. Huwag mong isipin na ang nangangailangan ay yung nag-invite sa'yo. Kasi yung nag-invite sa'yo, kahit hindi ka sumali, marami ang makukuha. Lahat tayo kikita sa sarili-sarili nating effort. Okay? So kahit naman magtrabaho ka, mag-employee ka, ganun din naman kumikita rin naman yung boss mo sa'yo Yung kumpanya kumikita sa'yo. Yung manager kumikita sa'yo. Yung supervisor kumikita sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi tatakbo yung company, hindi sila sa sweldo. Hindi kikita yung company, yung owner. So lahat tayo, pinapakinabangan lamang tayo. Dito sa mundong ginagalawan natin, lahat tayo, pinapakinabangan lang tayo ng ibang tao para kumita sila at the same time, kumita tayo. Kahit sumakay ka ng jeep, pinakinabangan mo yung jeep, pero pinakinabangan ka rin ng jeep. Bakit? Kasi kumikita yung driver, kumikita yung may-ari ng sasakyan, o operator. Tatandaan nyo guys, lahat tayo pinagkakakitaan lang at lahat tayo kumikita rin sa kanila. Umiikot lang po ang pera. Ngayon, sa negosyo to, kailangan tanggapin mo yun. Kikita ka, pagkakakitaan ka. Pero okay lang yun. Kung kikita ka sa Live Good, pero babaguhin ang buhay mo, okay lang pagkakitaan ka. Pero ang mindset dito, huwag mong isipin lagi yung kikitain nung nag-invite sa'yo. Huwag mong isipin yung kikitain ng mga diamond. Kasi deserve nila yon. Kasi sila ay nagtrabaho. The fact na na-invite ka, ibig sabihin, win-workout nila. The fact na napasali ka niya, ibig sabihin, inaral niya. So, ganun din ang gawin mo. Huwag kang magpe-play victim. Walang umasenso na laging playing victim. Yung feeling niya, laging victim siya. Yung blaming game. Yung laging nagbe-blame. Ang mindset niya, sino sisisihin ko pag hindi ako kumita? Sino sisisihin ko pag hindi ako kumita rito? Pag yan ang mindset mo, hindi ka talaga kikita. Tapos ano kaya yung excuse ko pag hindi ako kumita? Kaya hindi ako kumita dyan kasi ganito, kasi ganyan. Naghahanda ka ng excuse para wag matawag na ikaw ay failure. Para wag matawag na ikaw ay loser. Naghahanap ka ng i-justify sa sarili mo. Gina-justify mo yung sarili mo, dinidepensa mo yung sarili mo para hindi ka matawag na tamad, hindi ka matawag na loser. Guys, hindi yan ang focus mo kasi hindi naman yan ang result na hinahanap mo. Ang hinahanap mo, yung result, yung tangible result, yung financial result, yan yung goal mo Yun ang goal mo sa negosyo to. Yun ang goal mo. Hindi mo goal maghanap ng excuse. Hindi mo goal mag-justify ng kamalian o kakulangan mo. Hindi mo excuse yun. Hindi mo yun goal. Ang goal mo kumita. Pag ang goal mo kumita, kailangan lahat alamin mo kung paano kumikita. Yung mga kumikita. Kita mo, kikita ka. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Hindi po ako galit.